naranasan ang pagsama at kabutihan ng ating Diyos sa nagdaan na isang linggo. Kaya naman, ito ang oras upang tayo magbalik ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa Kanya. Malaya nating ipalakpak ang ating mga kamay, itaas sa ating mga kamay sa ating Diyos. Hallelujah! Ikaw, Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. O purihin ka, Yahweh.
po tayong umawit sa ating Diyos. Patuloy natin siyang alayan ng awit ng pagsamba sa oras na ito. Sapagkat tunay na pangalan lamang ni Jesus ang karapat-dapat sa lahat ng papuri, sa lahat ng luwalhati, pagtaas. Kaya naman sa oras na ito, atin siyang awitan, atin siyang pasalamatan. Hallelujah. Seated on the throne and reigns on high alone. No one but Jesus. Who else could pay the sinner's wage? Be dead upon that grave. No one but Jesus. Let's sing Jesus. Jesus, only Jesus, the name above all names, so worthy to be praised. Jesus, only Jesus, forever glorified, forever lifted. Oh, Jesus. Jesus, holy Jesus, the name above all names, so worthy to be praised. Jesus, holy Jesus, forever glorified, forever lifted high. Oh, who else would trade a life for mine? A perfect sacrifice. No one but Jesus. You alone deserve the highest praise. My King for all my days. No one but Jesus. Let's sing the name of Jesus. Jesus, holy Jesus, the name above all names, so worthy to be praised. Jesus, holy Jesus, forever glorified, forever lifted high. Jesus,
sing holy, holy. Holy, holy is the Lord Almighty. All of heaven roars, now and evermore. King of glory, hallelujah, God be praised, and the risen one.
pinakamainam na palakpak ang ating Diyos. Purihin po ang ating Diyos. Yan, maraming salamat po sa ating worship team na tumulong sa atin para po tayo ay makasamba sa ating Diyos. Yan. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Sige nga po, umarap po kayo sa inyong mga katabi. Sabi niyo nga po, magandang umaga kapatid. Yan, nagagalak ako kasama ka ngayong umaga. At bumabati rin po tayo ng magandang umaga sa mga kasama po natin na sumasamba sa online ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo. Nawa po ay nasa maayos kayong mga kalalagayan. Purihin po ang ating Diyos. Minsan pa nga po natin alayan ng malakas sa palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, inayahan ko po kayong tumayo. Sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Hebreo. Sa Hebreo 10, Hebrews 10 verses 22 to 23. Yan. Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he whom he promised is faithful. Yan, sa Tagalog po. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Tayo po'y manalangin. Purihin ka po aming Ama. Kayo o Diyos na mabuti, kayo Diyos na tapat at hindi po nagbabago. Maraming salamat po sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus sa umaga na ito. Hayaan niyo pong ang bawat isa ay maging marapat sa inyo pong harapan, Panginoon. Salamat po palagi sa kayamanan ng inyong habag at ng iyong awa, ng iyong biyaya. At maraming salamat po sa oras na ito, sa kalayaan na kami po ay makapagbulay ng iyong pong mga salita. Hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy naming makita ang inyong kagandahan, Panginoon. Ang inyong dakilang pangalan lamang ang siyang maitaas at malwalhati. At patuloy po na ito ay maging kalakasan naming espiritual. Nakuban mo kami ng kapangyarihan na iyong banal na dugo, Panginoon, at malaya po kayong makapagministeryo sa bawat isa sa amin. Kilala mo kami, Panginoon, at nalalaman mo ang aming mga pangangailangang espiritual. Naway katagpuin niyo po kami, Panginoon, at palakasin sa umaga na ito. Purihin po kayo, Panginoon, at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Sa inyo po ang kalwalhatian, sa inyong parangal at pagsamba. Sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Makakaupo na po kayo. Amen. So, ang aklat po ng Hebreo, o ang kapitulo 10 ng Hebreo, ay nagbibigay diin sa ginawang sakripisyo ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi kung mapapansin po natin, sa Old Testament, paulit-ulit na nagsasacrifice ng mga hayop para po sa pagkakalinis, pagpapatawad ng ating mga kasalanan, para tayo magkaroon ng malayang access sa Diyos. Pero dito po, makita natin ang katotohanan na dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, tayo pong mga mananampalataya ay mayroong kumpiyansa. Confidently ay makalalapit tayo sa ating Diyos, makapagpapatuloy ng mayroong pag-asa, makakapag-encourage sa isa't isa. Sa buhay po, marami ang mga tao na ang kinakapitan ay pwedeng pera, career,
o kaya yung relationship, o kaya yung mga achievements nila sa buhay, o kahit na yung kanilang mga sariling kakayahan. Pero lahat po na ito, opo, valuables, mahalaga, pero hindi permanent. Minsan biglang nawawala. Kahit hindi natin gustuhin, nawawala, nauubos. Mga pangyayari sa buhay po yung nagbabago. Minsan nadidisappoint tayo ng mga taong akala natin ay hindi magdidisappoint sa atin. At kahit na yung ating sariling lakas minsan ay nanghihina din. Nag-fail din yung ating mga sariling lakas. At may mga pagkakataon sa ating pong buhay gusto nating sumuko. Nagpe-pray tayo, minsan siguro, kagalingan, o kaya gusto natin ang magandang hanap buhay o restoration, o kaya sa ating loved ones o direction sa buhay. Pero para bang wala nagbabago. Sa mga moment na po yan, ang daling mag-creep in ng takot, hindi po ba? Pero nandoon po, ina-encourage tayo ng manunulat ng Hebreo, aklat ng Hebreo, intended po siya doon sa mga Jewish Christians. Ano po yung kanilang nararanasan? That time, may mga sufferings po silang nararanasan. They were persecuted. Inuusig, may pag-uusig, may persecution sa kanila pong pananampalataya. At sa halip na sabihin ng manunulat ng Hebreo na, sige, try harder pa, o gawin mo pa. Nandoon po ang katotohanan na kanyang sinabi, remember who God is. Alalahanin natin kung sino ang Diyos. Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, alalahanin mo kung sino ang Diyos. Yan. Because God is faithful. At tayo pong mga mananampalatay, merong mga rason o dahilan para mag-continue, para magpatuloy sa pagtitiwala at pananampalataya sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Sa halip na sabing magtiis lang, nandoon po, tinuturo sa atin, tumingin tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay tapat. Amen? Tapat po ba ang ating Diyos? Amen. Hallelujah. Tapat ang ating Diyos. Kaya dito po sa ating pag-aaralan ngayong umaga, may tatlong realidad tayong makikita. Doon po sa ating mga binasa, nag-aanyaya, sabi, let us draw near, let us hold fast, and let us consider one another. So pag-usapan po natin, dahil ang buhay Kristiyano ay hindi nakatuon para mamuhay tayo mag-isa. Bakit po? Una, makita po natin, draw near to God with a sincere heart. Lumapit tayo sa Diyos ng may buong pagtitiwala. Mabasa po natin yan sa Hebrews 10:22. Ang sabi po dyan sa ating talatang binasa, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Una, makita po natin yung salitang draw near. Sabihin nyo nga po, draw near. Yan, sabi, ito'y nag-aanyaya, isang paanyaya, nangangahulugang lumapit. Di ka po pag tayo may gustong kausapin, tapos medyo malayo sa atin, di ka po may payapay pa, may mustra pa, pumarni. Pumarni ka. Di ka po, ganyan tayo. Lapit ka. So itong salita po'y nag-aanyaya sa atin, lumapit. Lumapit tayo sa ating Diyos. Sa lumang tipan, hindi po basta-basta tayo makakalapit sa presensya ng Diyos. Tanging yung saserdote ang makakapunta doon sa most holy place, sa dakong banal. At yun po'y nangyayari isang beses sa isang taon. Pero nung mamatay po si Jesus sa krus, sabi, napunit po ang tabing ng templo. Napunit ang tabing ng templo, ibig sabihin po, binuksan ni Jesus ang daan para tayo po ay makalapit sa Diyos anumang oras. Amen po? Amen. Salamat sa biyaya ng Diyos. Habig ginawa na ni Jesus yung hindi natin nagagawa o hindi nagagawa nung Old Testament, kundi tanging isang tao lamang, yung sacerdote lamang ang nakakapasok doon sa most holy place. Sabi, nang mamatay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, napunit na ang tabing, yung pong naghihiwalay sa presensya ng Diyos. Sabi, tayo ngayon malaya nang makakalapit sa ating Diyos. Amen. Amen. Anumang oras, hindi na tayo kailangang matakot. That time po kasi, kapag hindi
Kapag may karumihan o kasalanang hindi tama na nakita, kahit po yung saserdote ay mamamatay sa presensya ng Diyos. Kaya tayo po, sabi salamat, hindi na tayo kailangang matakot. Hindi na tayo kailangang humanap ng iba pang tagapamagitan o ng lalapitan. Si Jesus ang ating dakilang saserdote. Amen? Siya yung ating dakilang saserdote. At dahil siya yung ating dakilang saserdote, sabi, meron na po tayong access. Malaya na tayong makakalapit. Kaya sinasabi po dito, draw near. Lapit ka. Lumapit ka. Para ba sinasabing, halika. Yan, inaanyayahan tayo ng ating Diyos. We no longer need a human mediator because Jesus has opened the way. Amen? Binuksan na ng Panginoong Jesus yung daan. At dahil diyan po, malaya tayong makakalapit sa Diyos at makakasamba sa Kanya. Nakasamba po ba tayo kanina? Amen. Sinasabi ng mga awit, Jesus is the only way. Jesus is the name above all names. Forever glorified, forever lifted high. At dahil po tayo makakasamba sa Kanya, ang pangalawa po, sabi, with a true heart. Sabi po doon sa English, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Ang gusto po ng Diyos ay hindi plastic na pagsamba. Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, hindi plastic na pagsamba. Yan, hindi orokan, hindi Tupperware. Ang gusto po ng Diyos ay hindi lamang yung panlabas na nakikita pag sumasamba. Kundi ang gusto niya po ay yung pusong tapat. Amen? Isang pusong tapat. Kaya nasabi ng salmista sa awit 51, ang sabi po doon ay isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Amen? Napapray po ba natin ito minsan? Parang create in me a clean heart, o a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Sabi kapag tama lahat yung nasa sa puso natin, sabi mas malaya tayong makakasamba sa ating Diyos. Maging tama yung ating puso sa ating Diyos. At kapag tama po ang puso natin sa Kanya, masasamba natin siya the way He wants us to worship Him. Masasamba natin siya sa espiritu at sa katotohanan. Amen. Kagaya po na sinasabi sa John 4:24, ang sabi po dyan, God is a spirit and His worshipers must worship in the spirit and in truth. Amen. Hindi man po tayo perfecto. Yes, hindi po tayo perfect. Pero makakalapit at makakasamba pa rin tayo sa Lord. Sabi, with a sincere heart. Amen. Salamat. Pinapaging dapat po tayo ng ating Diyos. Salamat binibigyan niya tayo ng puso na naglolong para sa Lord, makasamba sa Kanya. Nandun yung paanyaya. Sabi, likhaan niyo po ako, Panginoon, ng isang pusong tapat. Likhaan mo ako ng isang puso na totoo sa inyong harapan. Kung magkagayon man, ang sabi po ng kanyang salita, sa Luke 4:8, Jesus answered, it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Mas madaling sumamba sa Panginoon kapag yung puso po natin ay bukas. Kapag yung puso natin ay napalilinis tayo sa Panginoon. Isang panalangin na sinasabing kagaya ni David, likhaan niyo po ako ng isang pusong dalisay, isang pusong tapat, isang pusong nagmamahal sa inyo ng totoo. Amen. Amen. Because God desires sincerity. Amen? Kung tayo po gusto natin, sincere tayo sa ating mga kapamilya, sa ating kaibigan, sa ating nakakausap, di po ba ramdam natin yung kanilang sincerity kapag totoo? So, as well, ganun din po si God. God desires sincerity sa atin. Yung katapatan natin, yung pagiging totoo natin sa Kanya. At ang pangatlo po, sabi, full assurance of faith. Ang ating pong kumpiyansa ay hindi dahil mabait tayo. Mabait po ba kayo? Abay, oo naman. Pagtulog. Biro lang po. Sabi, hindi yung kumpiyansa natin ay dahil mabait tayo. Hindi dahil lagi tayong nagsisimba o sumasamba sa ating Diyos. Hindi dahil wala tayong kasalanan. Ang ating confidence o yung ating kumpiyansa ay dahil kay Jesus. Amen. Amen. Confident tayong nakakalapit sa Diyos dahil sa ginawa ni Jesus, dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin at dahil sa Kanyang katapatan. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon.
Siya ang tanging dahilan. Hallelujah. Siya ang tanging dahilan kung bakit maaari po tayong lumapit sa Diyos. Amen? Si Jesus lamang ang dahilan. Our confidence is not in ourselves. It is in Christ. Amen? It is in Jesus Christ. May mga pagkakataon na kapag nagkakasala po tayo, ang una nating ginagawa, ano po? Lumalayo sa Diyos kasi nafe-feel mo yung guilt. Merong guilt feelings. Nahihiya tayong manalangin. O nahihiya tayo minsang magsimba. Naku, ang tagal ko na kasing absent, para nakakahiya nang bumalik. Pero ang sinasabi po dito sa aklat ng Hebreo, huwag tayong lumayo. Sabihin niyo po sa inyong katabi, huwag kang lumayo. Mas lalo tayong lumapit sa Diyos. Amen. Mas lalo tayong lumapit sa Diyos. Hindi tayo tinawag ng Diyos dahil perfect tayo. Amen? Hindi tayo minahal ng Diyos dahil perfect tayo. Tinawag niya tayo dahil mahal niya tayo. Amen? Amen. He loved us bago pa natin siya mahalin. Siya yung unang nagmahal sa atin. Kaya nandoon po ang paalala ng aklat ng Hebreo sa atin. We come because Jesus is worthy. Amen. Kanina tinawit natin majesty. Worship His majesty. He is worthy. We come because Jesus is worthy, not because we are. At nananatili po ang paanyaya sa atin. Come close. Para bang sinasabing, halika. Draw near. Lapit ka. Come close. Be close to God. Amen. Ang pangalawa po, hold fast to hope without wavering. Hawakan natin ang pag-asa ng hindi bumibitaw. Sa Hebrews 10:23, let us hold fast the confession of our hope without wavering. Sa Tagalog po, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen. Ibig sabihin po ng hold fast ay kumapit ng mahigpit. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, kumapit ka ng mahigpit. Huwag kang bibitaw. Huwag kang magpapaanod. Sa buhay, marami pong bagay ang gustong umagaw ng ating pag-asa. Problema sa pamilya, sakit, financial struggles, mga panalangin na wala pang sagot o minsan hindi nasasagot. Pero sinabi po sa atin ng writer ng Hebreo na ating pinag-aaralan sa Kapitulo 10, kumapit ka pa rin. Kapit ka pa rin. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil may Diyos tayong tapat. Amen? Amen. Bakit tayo makakahawak ng mahigpit? Dahil tapat ang Diyos. Amen? Sabihin niyo po sa inyong katabi, dahil tapat ang Diyos. Amen. Dahil tapat ang Diyos, for He who promised is faithful. Ito yung pinakapuso po ng mensahe. Hindi sinabi ng writer, kumapit ka dahil malakas yung pananampalataya mo. Hindi po nakabase doon sa lakas, sa hina ng pananampalataya. Ang sinabi ay kumapit ka dahil tapat ang Diyos. Amen. Amen. Napakalaking kaibahan po noon. Dahil may mga panahon at may mga araw na mahina po tayo. Aminado po kayo. Hindi naman tayo laging malakas. Kahit na po yung ating pananampalataya, minsan dumaraan din sa lubak-lubak. Alam niyo po yun. Minsan nanghihina, lumalakas. Nanghihina, lumalakas. May mga araw na tayo napapagod. Emotionally, mentally, physically, lalo higit pagod spiritually. May mga araw na gusto nating sumuko. Ayoko na. Bibitaw na ako. Pero kahit mahina tayo, salamat, hindi nagbabago ang ating Diyos. Amen? Hindi siya nagbabago. Our Christian hope. Ang pag-asa po nating mga Kristiyano, hindi yung sana mangyari. Hindi ka po. Naiimik kasi natin yon. Sana all. Yan, naiimik natin yon. O yung ating pag-asa bilang Kristiyano ay sana mangyari. Hindi po. Dahil ang kasiguraduhan, nandoon po, siguradong tutuparin ng Diyos ang kanyang sinabi. Amen? Tutuparin ng Diyos ang kanyang sinabi. Bakit? Magkaiba po ang wish at hope. Tama po ba? Wish. Wish ko lang.
Ang pag-asa, wish at hope, magkaiba. Yung wish, walang kasiguruhan if will be granted. Kung ito'y matutupad, kaya nga wish ko lang. Pero yung biblical hope, sabi may kasiguruduhan dahil ang Diyos ang nangako sa atin. Amen? Amen? Dahil ang Diyos ang nangako sa atin. Sa mga seafarers po natin, na mga kapatid, kapag may bagyo sa dagat, yan. So ngayon, salamat, hindi malakas yung bagyo at nakaalis na. So kapag may bagyo sa dagat, ang barko po ay nananatiling matatag dahil ng angkla. Hindi nito pinipigilan ang bagyo, pero pinipigilan nitong matangay ang barko. Tama po ba? Dahil yung angkla. So si Jesus ang angkla ng ating buhay. Amen. Amen. Sabihin niyo po sa inyong katabi, si Jesus ang angkla ng ating buhay. Amen. He is the anchor of our life. He is the anchor of our faith, na kahit na may bagyo, hindi pa rin tayo matatangay dahil nakaangkla tayo kay Jesus. Amen? Amen. Purihin po ang ating Diyos dahil ang kanyang mga pangako. Sabi yung ating pag-asa, meron ko tayong kumpiyansa. Dahil ang Diyos, taglay-taglay niya po yung character na yon. Hindi siya nagbabago. Secure yung ating hope. Kasi hindi nagbabago yung Diyos na nangako sa atin. Yun na po siya. Yun na yung kanyang katangian. Hindi siya magbabago. So don't let circumstances determine your faith. Let God promises determine your faith. Amen? Hayaan po natin yung mga pangako ng Diyos ang determina, ang magtulong sa atin para po yung ating pananampalataya ay patuloy na lumago. Bakit po? Hindi dahil sa tayo'y malakas, pero dahil ang nangako sa atin ay tapat. Amen? Ang Diyos na nangako sa atin ay tapat. Amen! 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 Hindi po sinabi doon sa talata na hold on to your faith. Hold on to your faith because you are strong. Hindi po ganun ang sabi. Ang sabi po doon, hold on because God is faithful. Amen. And our security depends on God's character, not the strength of our grip. Katangian kasi ng Diyos yun, hindi na yun magbabago. Siya'y tapat. Hindi dahil mahagpit yung ating kapit sa Kanya, kundi dahil siya na yun. Siya na yun. Ang Diyos na natapat na hindi nagbabago. Kung maalala po natin si Abraham, napangakuan siya ng anak, pero bago dumating si Isaac, naghintay siya ng 25 years. Imagine niyo po yun. Sobrang haba yung paghintay. Magkakaanak pa ba ako? Kakaanak daw ako. Dadami daw kagaya ng bituin at buhangin sa dagat. Pero he waited 25 years and God kept His promise. Amen? Purihin po ang ating Diyos. Si Joseph, naalala niyo po ba si Joseph? Anong ginawa sa kanya ng mga kapatid? Pinagbili. Alam mo, pagbili siya. Nagugol siya ng maraming taon sa kulungan at sa pagiging alipin. But God kept His promise. Amen? God kept His promise. Although, oo, naranasan niya yung hirap, naranasan niya yung pagiging alipin, naranasan niya yung mabilanggo, kahit hindi siya may kasalanan, kahit wala siyang kasalanan, pero God kept His promise. Amen? Si David, naalala niyo po si David? Bata pa lang siya, na-anoint na siya to be the next king, or to be the king next to Saul. Pero, nanatili siyang shepherd. Nung ma-anoint siya as king, hindi naman siya agad naging hari. Nanatili pa rin siyang pastol ng tupa. Nakikipaglaban sa mga tigre, sa mga oso, sa mga leon. At makalipas ang maraming taon, God kept His promise. Amen? Ang mga alagad, kala nila talo na sila. Kala nila natalo na si Jesus. Pero after 3 days, God kept His promise. Amen? Amen? Nagsasabi po sa atin na kung ang mga pangako ng Diyos sa atin minsan nadidelay. Minsan huli yung tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Delay does not mean denied. Amen? God's
calendar is always perfect. Amen? Yung kalendaryo ng Diyos laging on time. Laging nasa tama. Amen? Amen. Sige nga po, palakpakan natin ang ating Diyos. God kept His promise. Amen. Sabihin niyo pa sa inyong katabi, God keeps His promises. Amen. Hindi man po natin nakikita pa sa ngayon, pero let us all remember, God keeps His promises. Amen. Hallelujah. At ang pangatlo, rest in the faithfulness of God. Sa Hebrews 10:23b, for He who promised is faithful. Amen. Sinabi po dyan, faithful, hindi powerful. The promiser is faithful. Christianity is built on trusting a person. Paano ba tayo makapagtitiwala? Paano ba natin mapapanatili na tayo ay nakahawak doon sa ating pananampalataya sa ating Diyos? Una, dahil sinasabi po ng kanyang salita, God cannot lie. Amen? Sabihin niyo po sa inyong katabi, God cannot lie. Sa Numbers 23 verse 19, ang sabi po dyan, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Amen. Sa Tagalog po, ang sabi, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Amen? Amen. Purihin po ang ating Diyos, dakilang pangako that He is our promise keeper. Because God cannot lie. And God never lies. Amen? Hindi siya nagsisinungaling. Pangalawa, bakit tayo makakahawak sa ating pananampalataya sa Diyos? Because God cannot change. Amen? Hindi siya nagbabago. Sabihin niyo po sa inyong katabi, hindi siya nagbabago. Malakay 3:6, for I, the Lord, do not change. Hindi siya nagbabago. At lalong hindi siya pabago-bago. Amen? And number 3, God cannot forget His promises. Sa Deuteronomy 7 verse 9, sa Tagalog ang sabi po dyan, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Amen. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000,000 salinlahi. Purihin ang ating Diyos. He keeps His covenant to us. Amen? May isang salita ang Diyos. He keeps His promises. Pang-apat po, God cannot stop being faithful because faithfulness is part of His nature. Amen? Hindi tumitigil ang Diyos ng pagiging tapat dahil siya na yon. Katangian na niya yon. Kalikasan na ng Diyos ang pagiging tapat. Amen. Amen. Purihin ang ating Diyos. Panaghoy 3:22-23. Pag-ibig mo, Yahweh, hindi nagmamaliw. Kahabagan mo ay walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Sinasabi at naririnig natin, every gising is a blessing. And it is true. Amen. Pero it is more than a blessing that sabi doon, every morning. Steadfast love of the Lord, it is new every morning. Amen. Yung pag-ibig ng Diyos hindi nagmamaliw. Sabi, laging sariwa bawat umaga. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Kaya manampalataya po tayo that God cannot stop being faithful because He is. Katangian na yun. Paano hindi ka kakapit sa Diyos na nananatiling tapat sa bawat araw? Paano hindi tayo mananatili doon sa pag-asa at sa pananampalataya na meron Diyos tayong tapat? Opo, even we are faithless, He remains faithful. Ang sabi po sa 2 Timothy 2:13, kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin. Sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Amen? Amen? Ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil kailanpaman. Amen? Kaya sabihin niyo po sa inyong katabi, huwag kang lumayo, kapatid.
Kakapit lang. Hallelujah. Imagine niyo po ang bata. Kapag tatawid ng kalsada at maraming sasakyan dumaraan, nakakapit yan sa kanyang daddy o sa guardian o sa parents. Nandun yung safety. Pero yung safety ng bata, hindi dahil nakakapit siya dun sa kanyang ama, kundi dahil yung ama ay mahigpit na kumakapit sa kanyang anak. Amen? At ganun po tayo. Hinahawakan tayo ng ating Diyos. Kaya sabihin niyo po sa inyong katabi, huwag kang bibitaw. Huwag kang susuko. Amen. Hawak tayo ng ating Diyos. Kaya nandoon po ang encouragement sa atin, huwag tayong bibigay. Huwag tayong bibitaw. Nanghihina man ang ating pananampalataya, pero nandyan ang Diyos na magpapalakas sa atin. Amen. Amen. Because our hope rests not on the strength of our grip, but on the strength of our God. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. At sa akin pong conclusion, ang aklat ng Hebreo ay nagtuturo sa atin, sa ating buhay Kristiyano, na patuloy tayong magpatuloy na mayroong kumpiyansa at pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Dahil ginawa ng Panginoong Jesus na binuksan na niya ang daan. Kaya nandoon po ang paanyaya sa atin. Let us draw near to God and let us hold fast to hope and trust God's faithfulness. Ano man po ang mga kalalagayan natin at nangyaranasan sa ating buhay, may isang katotohanan na hindi magbabago. God has never broken a promise. Amen? God has never broken a promise and He never will. Amen? Amen. Hindi niya bibiguin kanyang mga pangako. Kung paano ang Diyos ay naging tapat kay Abraham. Kung paano ang Diyos ay naging tapat kay Moises. Kung paano ang Diyos ay naging tapat kay David. At sa kanyang mga apostol. Kahit na sa mga early churches. Kung meron man pong pagyayanig ang ating buhay, huwag po tayong tumingin sa ating mga circumstances. Let us look unto God and His character, that He is faithful and He never changes. Amen? He who promised is faithful. And our hope is secure because our God is faithful. Amen? Tapat ang ating Diyos. Hebrews 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos. Ang ating pag-alsa na hindi nakasalalay sa ating lakas, kundi sa Diyos na hindi kailanman sumisira sa kanyang mga pangako. Naanyayahan ko po kayong tumayo. Hallelujah. Sama-sama po nating purihin at sambahin ang ating Diyos. Hallelujah. Pwede po ba nating awitin? The steadfast love of the Lord never ceases. It is new every morning. Great is thy faithfulness. Patuloy po nating namnamin ang mga mensahe ng ating Diyos sa umaga na ito. Let us continue to hold on to our faith to God. Because the God we worship remains faithful no matter what. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. They are New every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness.
of the Lord. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy Oh, pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. pag-ibig mo ay hindi nagmamahal. Oh, ang awa mo ay walang kapantay. Ay walang kapantay. Oh, ito'y laging saliwa. Ito'y laging Bawat umaga. bawat umaga. Katapatan ay dakila. Oh, tapat kang dakila. Tapat ganda. Minsan ba, pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Ibig mo ay hindi nagmamahal. Oh, ang awa mo ay walang kapantay. Awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging saliwa. Ito'y laging Hallelujah. saliwa. Bawat umaga. Bawat umaga. Katapatan mo'y dakila. Katapatan mo'y dakila. Oh, tapat ka't dakila. Minsan ba, pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Pag-ibig mo ay hindi nagmamahal. Ang awa mo'y walang kapantay. Hallelujah. Oh, mga katapatan mo'y laging dakila. Ito'y laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y dakila. Hallelujah. Tapat ka't dakila. Minsan ba, pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Pag-ibig mo ay hindi nagmamahal. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y dakila. Dapat ka't Oh, ito'y laging saliwa. ito'y laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y dakila. Dapat ka't Ito'y laging saliwa. ito'y laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y dakila. Dapat ka't dakila. Dapat ka't dakila. Dapat ka't dakila. Hallelujah. Oh, kayo ay Diyos na tapat. Dakila at makapangyarihan sa lahat. Sambahin ka aming Diyos. Sambahin kayo, mabuting Diyos. Sambahin kayo, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Oh, sambahin ka. Hallelujah! Oh, purihin ka aming Ama. Hallelujah! Mabuting Diyos. Tapat na Diyos, hindi nagbabago. Hallelujah! Sambahin po kayo, aming Diyos.
Sambahin kayo, Diyos na mabuti. Sambahin kayo, Diyos na tapat at mananatiling tapat magpakailan pa man. We praise you, we worship you, we honor you, Jesus. Hallelujah. O maraming salamat po. Totoo na kayo na Diyos na nangako sa amin. Kailanman ay hindi marunong magsinungaling at kailanman ay hindi nagbabago sa inyong katapatan sa amin. Sa inyong pag-ibig sa amin. Sa inyong kahabagan. Salamat po na sa bawat umaga ito'y laging bago. Maraming salamat po, Panginoon. Kami ay inyong pinalalakas. Kami po ay inyong na-encourage na laging lumapit po sa inyo. Sapagkat kayo, Panginoon, ang pinagmumulan po ng aming pag-asa. Sapagkat kami makapaglalagak ng aming tiwala at pananampalataya sa inyo. Dahil kayo na nangako sa amin ay laging tapat at mananatiling tapat magpakailan pa man. Salamat po kung may mga panahon man na tila nagtatagal ang mga sagot mo sa panalangin. Pero salamat po kung paano naghintay si Abraham, si Joseph, si David, kahit na ang mga alagad. But still, you kept your promise, Lord. Kaya salamat po. Ikaw na nanghako sa amin ay nanatiling tapat. Kaya patuloy mo kaming inaanyayahan na lumapit sa inyo. Manampalataya sa inyo. Manghawakan sa aming pananampalataya sa inyo sapagkat kayo na laging nariyan para sa amin at nangako sa amin kailan may hindi nagbabago. Kaya salamat po, ito po'y aming mapapanghawakan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lagi itong maalala, Panginoon, na meron kaming Diyos na nangako, na hindi marunong bumigo at hindi sumisira sa kanyang mga sinabi. Dahil kayo na po yan, Panginoon, kalikasan niyo po ang maging totoo. Kayo ang katotohanan, Panginoon. Kaya kayo po ay nananatiling tapat sa iyong mga sinabi. Salamat po, Panginoon. Hawakan niyo po ito sa aming mga puso. Patuloy na amin pong manamnam, Panginoon, mapalakas kami, Panginoon. Na patuloy kaming manghawakan sa aming pananampalataya sa inyo, sapagkat kayo na nangako sa amin ay Diyos na tapat at hindi nagbabago. Purihin po kayo, aming Ama. Purihin kayo, Panginoong Jesus. Purihin po kayo, Banal na Espiritu. Sa inyong aming pagsamba, ang pasasalamat, pagluwalhati at parangal sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng amin. Praise God. Salamat po. Kayo po ba'y napagpala sa mensahe ng Panginoon na dinala ni Pastora She? Opo, isang panawagan ng pananatili o pagkapit sa ating Panginoon sa pananampalataya. Napakahalaga po noon, ano? Bagamat sa ibang church, may deception, may pandadaya, may panlilinlang. Kasi bakit ikaw kakapit? Pag ikaw ang kumapit, mapapagod ka. Ang Diyos ang pakapitin mo sa iyo. May punto, yung po ituro nila, kaya minsan ay tayo mapagsiyasat, kasi ang Bible, kagaya ng nadinig natin ngayon, lumapit ka. Sino pong lalapit? Ang Diyos po ba o tayo? Come unto me, ang sabi niya, lumapit kayo, sabing ganon, at ako'y lalapit sa inyo. So, makikita natin dito na ibig ni Lord na ipakita natin ang ating pagtitiwala sa Kanya, ang ating katapatan, kasi ang Diyos ay tapat lagi. Amen. Andyan lang siya, yung katapatan niya andoon. Kailangan lang po natin na angkinin. Kaya, sinasabi ng salita ng Panginoon, John 15 verse 4, di ba? Manatili kayo sa akin at ako ay mananatili sa inyo. Na kung titingnan natin, ang initiative nasa mananampalataya.
Kayo muna. Manatili kayo. At ako'y mananatili sa inyo kasi hindi makakapamunga ang sanga na hindi nakadugtong sa puno. Gaya din naman, ano po, ang sabi ng Panginoon, na tayo ay wala tayong magagawa, hindi tayong makapamunga kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoon. Kaya, sige po, sabihin natin uli sa ating katabi, kapatid, kapit ng mahigpit sa Panginoon. Hallelujah, sa pananampalataya. And Lord, hahawakan din niya po tayo, makita lang muna niya na kayo po ay tapat. Umuulan man o umaaraw, tayo ay tapat sa Diyos. Hallelujah, purihin ang Panginoon. May bagyo man po o walang bagyo. Minsan ang hirap manampalataya ng tapat pagka binabagyo ang ating buhay. Pero tandaan po nating mabuti, ang Diyos ay mananatiling tapat sa atin. Kaya salamat po, Pastora She. And ngayon tayo po ay mag-o-offering, magtatize, at magpapasalamat sa Panginoon. Pero hayaan po nating batiin muna, mayroon bang may birthday? Yan, sa linggo na ito, happy birthday po sa inyong lahat. Happy New Year sa inyo. At pagpalain pa kayo ng Panginoon. Gayun din po ang mga nagse-celebrate ng wedding anniversary. Happy wedding anniversary po. Pagpalain pa rin kayo ng ating Diyos. Awitin po natin kay buti-buti mo, Panginoon. Habang dinadala natin may kagalakan. Kay buti-buti mo, Panginoon. At ating dalhin po ang ating tithes and offering. And then tayo po nagpapasalamat. Manatili po tayo dito. Praise God. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kahawa ay magpawalang hanggan. Ay buti-buti mo, buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kahawa ay magpawalang hanggan. O pinupuri, sinasamba. Sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin ang mamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin ang mamahal. Mabuting Diyos. Mabuting Diyos na sa akin ang mamahal. Mabuting Diyos sa akin. Sige po, papulihan natin ang ating mabuting Diyos. Purihin ka aming Panginoon. Purihin ka, O Diyos sa tapat. Diyos sa dakila, Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang aming lakas, Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tanggapin mo ang papuri, pasasalamat ng inyong mga anak. Hindi ka nagkulang. Hallelujah, hallelujah. Aming Ama sa langit, tunay nga po na napakayaman ng iyong pagmamahal sa amin. Bawat sandali, bawat oras, bawat araw, Lord, tunay nga po na hindi ka nagkukulang. Ikaw ay tapat.
Salamat po, O Diyos, na Ikaw ay mahabagin, mapagpatawad. May mga pagkakataon na kami ay nagdududa, nag-aalinlangan, nanghihina. Ngunit salamat, Ikaw ay napakalakas para kami ingatan, kalingain, iligtas at pagpalain. Lord, narito kami para ganapin po namin ang bahagi namin na Ikaw ay aming maitaas, maparangalan, mapasalamatan sa mga bagay na iyong ginagawa. Salamat po, Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan, na kami, O Diyos, ay maghirap. Kundi, Panginoon, alam mong katagpuin ang pangangailangan ng bawat isa sa iyong kawan. Lord, narito po, Panginoon, ang patunay na may kagalakan ng bawat isa na madala sa iyo ang aming mga handog at ikapo. Na ito'y patunay, Panginoon, na ikaw ay nagpapala, Panginoon. Hallelujah! At Panginoon, nawa po ito ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Ano po ang halaga ng mga tithes and offering na ito na mula po sa kalang mga puso, Panginoon. Nakatala ito sa inyong kasulatan na ito'y gagawin namin, Panginoon, nang may pasasalamat at may bukas na puso. At ikay nalulugod, Panginoon, sa iyong mga anak. Pinagpapala mo ang mga nagbibigay ng masaya. Kaya Lord, salamat po. Ito ay maging diwa ng pagsamba sa inyo. Isang kaparaan ang ikay maluwalhati namin. Ano man po ang halaga nito, Panginoon, ang tinitingnan mo ay puso ng iyong mga anak. Kaya gamitin mo po, Panginoon, ang mga offering and tithes na ito, Lord God, sa patuloy pang ikalalaganap ng inyo pong gawain, ang paghahayag na iyong salita, habang ikaw ay hindi pa bumabalik. May mga kailangan pang maligtas. Meron pang kailangang maabot, Panginoon, ng mabuting balita. Salamat po na ito ay magagamit maging sa pangangailangan ng iglesia, maging, Panginoon, sa may kinalaman sa technology. Lord, maging ang live streaming, Panginoon, ay magamit mo upang meron pang maabot, Panginoon, ng iyong mabuting balita. Salamat po na ang mga investment na ito, O Lord, sa inyo pong gawain, may pakinabang. At ito'y pag-asik ng pagpapala, Panginoon. Salamat po, i-bless mo ang buhay ng iyong mga anak. At narito kami, Panginoon, para po pasalamatan ka sa maraming ginagawa mo sa aming buhay, sa maraming ibinibigay mo sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa regalo ng buhay, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na pinasapit mo sa kanilang birthday. Tunay nga po, Lord God, na ito ay galing sa inyo. Salamat po sa regalo ng buhay. Panginoon, nang pinasapit mo sila sa karagdagang mga taon ng kanila pong kaarawan, nawa, Panginoon, ay patuloy mo po silang pagpapalain pa ng maraming mga taon na ipagdidiwang ka, pasasalamatan ka, pupurihin ka, Panginoon. Dahil ikaw ay meron pong mayamang pagpapala na kami ay binibigyan mo ng buhay. Salamat po at ibigay mo rin ang nasa na kalang puso. Sa mga kapatid namin, nagdidiwang ng kalang wedding anniversary, kami rin po ay nakikigalak sa kanila at nakikiisa sa papuri at pasasalamat, Panginoon, sa mga taon na ibinibigay mo sa kanila, Lord God, na ang kanilang pamilya ay ginagawa mo mga patotoo, ehemplo ng magandang kristyanong pamilya sa kanilang community, Panginoon. Na kung ang Panginoong Jesus ay nasa aming pamilya, ito ay masaya at pinagpalang tahanan. Kaya Lord God, maraming salamat po. Ikaw ang patuloy na maging sentro ng kanila pong relationship. Lord, marami pa rin taon na ipagpala mo sa kanila na ikaw ang kanilang itinatanyag, ikaw ang kanilang itinataas. Maraming salamat po sa pagbubuklod mo ng iyong banal na pag-ibig sa kanila. Panginoon, gayon din po kami nagpapasalamat sa mga trabaho. Salamat po sa mga hanap buhay. Salamat po, Panginoon, maliliit man itong malalaking negosyo o anuman, Panginoon, na ibinukas mo na pagpapala sa kanila. Maaring ito'y pagtitinda, Panginoon, pananahi, may kinalaman sa mga pagluluto. Panginoon, may kinalaman sa pag-aalaga ng mga alagaing hayop o halamanan. Ito man ay sila'y pag-e-empleyo, Panginoon. Sila man ay nasa private, sila man ay nasa government, Lord. Sila man ay naroroon, Panginoon, sa mga
sila yung mga medical workers, sila yung mga OFW, Panginoon, sila yung mga seamen. Lord, hindi ko po maisa-isa. Maaaring sila yung mga guro. Pero salamat po, Panginoon, na ikaw ang nagbubukas ng maraming pagpapala sa iyong mga anak upang kumita, Panginoon. Ikaw nagbibigay ng kalakasan, karunungan, kakayanang magtrabaho. At ikaw ay may kalooban sila pagpalain. Kaya salamat po, Panginoon, hindi ko man mabanggit ang mga trabahong iyon. Pero salamat sa marangal na pagkakakitaan. Purihin ka po, O Diyos, maging sa mga pinagdadaanan na pagsubok, kung meron po mang malaki o mabigat na parang ang hirap malutas, Panginoon, maraming salamat sapagkat ito'y napahintulutan mo, hindi para kami ay wasakin, panghinain, kundi kami lalo pong maging matibay, malakas sa pananampalataya. Ang ibig mo, Panginoon, kami kagaya ng isang gintong dinadalisay ng apoy upang lalong maging makita ang kadalisayan ng aming pananampalataya, palakasin at patibayin, lalo kaming magtiwala at lumapit sa iyo. Kaya Lord, pagpalain mo, Panginoon, mga kapatiran na nagpapasalamat na Panginoon, ikaw pa rin ang aming kaagapay. At walang pagsubok sa buhay na hindi namin malalagpasan dahil ikaw ay kasama namin, ikaw ay malakas, ikaw ay makapangyarihan. Hallelujah! Salamat po, gumagaan ang aming dalahin kapag ka ito'y naidudulog namin sa inyo. Salamat po, Panginoon, maging ang mga nagkasakit, nakakaranas ng karamdaman. Panginoon, tunay nga po na ikaw pa rin ang Diyos kahapon, ngayon, magpakilanman, na makayang Diyos. Hindi ka nagbabago. Kung kaya mong gawin ang mahirap, gaya ng pagpapatawad at pagliligtas at pagbibigay ng buhay na walang hanggan, lalong kaya mo magpagaling, Panginoon. Kung ibig mo kaming iligtas, ibig mo rin kaming gumaling, Panginoon. Salamat po sa kalakas at kagalingan, maging sa kanila na sa kalantahanan, maging sila nasa paggamutan, o maging nasa sa lugar na ito, nagpapasalamat na po kami, Panginoon, sa kagalingan. Sa iyong mga latay, kami pinagaling mo na, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, aming Ama. At ito man ay emotional hurt, oh God, napakahirap gamutin kasi hindi nakikita. Pero Lord, ikaw po ang magpahilom ng mga sugat ng damdamin. At Panginoon, ang palit mo bunga ng banal na Espiritu. Hallelujah, mapagmahal, Panginoon. Mapagpakumbaba, Panginoon. At mapagpigil sa sarili, lalong higit ay magbunga ng kagalakan, ng kapayapaan, Panginoon. At maging mapagpatawad. Purihin ka aming Diyos. Salamat po, Ama, sa iba't ibang mga bagay na idinudulog ng inyong mga anak. Ito'y katugunan ng kanila pong mga panalangin. Ito'y mga pangarap na binigyan niyo po, Panginoon, ng katuparan. Tunay nga po, O Diyos, ang sino man nagtitiwala sa inyo ay hindi mabibigo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa mga nagsilapit dito sa unahan, mga kababaihan, kalalakihan, katatandaan, o maging youth, Lord God, maging ang narito po sa congregation, sa online, Panginoon. Maraming salamat po na ikaw ay aming Diyos na nakilala, isang Ama na mapagmahal sa iyong mga anak. Kami ang iyong kawan, Panginoon, ikaw ang aming punong pastol na nangakong iingatan mo kami, pagpapalain, iligtas. Hallelujah, maraming salamat po. Purihin ka aming Ama at nawa, O Diyos, ay maging mabangong samyo sa iyong banal na harapan ang mga pasasalamat na ito. Purihin ka po aming Ama. Purihin ka, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at paglalahati. Ito'y aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat may magsabi ng Amen. Amen and Amen. Praise God. Yan, inanayahan ko po muli ang bawat isa na tumayo at atin po muling alayan na baburi ang ating Diyos. Ang ating Diyos na dakilang tapat. Hallelujah! Diyos na dakilang
ka na, sa kabutihan mo'y nagpupuri. Naawit sa iyo ang kapangyarihang Panginoon. Tataas kita, tataas kita. Pagdating ka, pagdating ka, O Diyos. Sa piling mo, Yahweh, bawat isa ay sisigaw. Tunay na kagalakan ay nagbibigay ng kalakasan sa bawat sandali. Kung nagabay magsisigaw, 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 sigaw ng papuri. Sa piling mo, Yahweh, bawat isa ay sisigaw. Tunay na kagalakan ay nagbibigay ng kalakasan sa bawat sandali. Kung tagumpay magsisigaw, woo! Magsisigaw, woo! Magsisigaw,